Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balita Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, bentahan ng 20 pesos kada kilong bigas sa Metro Manila sisimulan na sa unang linggo ng Mayo. Bigas na mas mababa sa 30 pesos kada kilo, nabibili na sa Quezon City. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. agad iniutos ang agarang tulong sa pamilya na naging biktima ng car attack sa Lapu-Lapu Festival sa Canada. Mabilis na hustisya, ipinanawagan. Bulkang Bulusan, nagbuga ng abo. Agarang tulong, alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inihatid ng Social Welfare at Health Department. Pagkilala at pagpupugay ng palasyo sa kontribusyon at sakripisyo ng mga OFW sa nalalapit na Labor Day, idinaos sa pamamagitan ng konsyerto sa palasyo. Absentee voting, umarangkada na. Una po sa ating mga balita, aarangkada na sa Labor Day, Mayo 1 ang bentahan ng 20 pesos kada kilong bigas sa Visayas Region. Sisimulan naman ito sa mga kadiwa ng Pangulo Stores sa unang linggo ng Mayo. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Maingat na tinatakal ni Marso ang sinasaing na bigas para walang masayang. Hindi rin kamahalan ang pinipili niyang bigas na naglalaro sa 40 hanggang 50 pesos kada kilo. Kailangan kasing magtipid lalo't mahal ang presyo ng bigas at mabigat ang matrikula ng kanyang 2 anak na nag-aaral. Maganda yung mura kasi sa halip na mahal yung mabibili mo, at least meron ka pang masisave. Ang good news ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sisimulan na ang pagbibenta ng BBM rice o 20 bigas mo o tig 20 pesos na bigas sa unang araw ng Mayo kasabay ng Labor Day. Aarangkada yan sa probinsya ng Cebu. Uumpisahan na rin ang bentahan ng murang bigas sa lahat ng makadiwa ng Pangulo sa May 2, araw ng Biyernes. Katuparan ito sa pangako ni Pangulong Marcos na gawing abot kaya ang presyo ng bigas para matulungan ang mga Pilipino. Kabilang din ito sa mga hakbang ng pamahalaan para matugunan ang kahirapan at kagutuman. Mahalaga po ang kapakanan ng taong bayan kay Pangulong Marcos. Papaluwigin pa po ang mga programa para matugunan po ang mga isyu patungkol po sa kahirapan at kagutuman. Yan po ang talagang ninanais at pinapalawig pa po ang programa para ito po ay matugunan. Kabilang na po rito ang 20 pesos kada kilo na bigas. Nandiyan pa rin po ang programang Walang Gutom program ng DSWD. Idagdag pa po natin ang patuloy patungkol dito sa Pantawid Pamilyang Pilipino program. Ayon sa Department of Agriculture, makabibili ng 20 bigas mo sa mga kadiwa center ang mga nasa vulnerable sector tulad ng mga solo parent, may kapansanan, may hirap at senior citizen gaya ni Clarita. Hanggang 30 kilong bigas ang pwedeng bilhin kada buwan o katumbas ng 600 pesos. Higit na mas mura yan kaysa sa higit 1,000 presyo ng kalahating kaba ng well-milled rice. Mas gusto ko yun. Mas makakatipid lalo ako dun. Eh ngayon, yung 5 kilo kong bigas, baka abuti ng 3 buwan, 2 buwan pa yun. Kasi 20 pesos lang yun eh. Paglilinaw ng Malacanang galing ang murang bigas mula sa ani ng mga magsasaka. Una nang sinabi ng Agriculture Department na maayos ang kalidad ng mga NFA rice na pawang mga well-milled rice. Ang well-milled rice ay nagkakalaga ng 38 hanggang 54 pesos sa mga palengke. Siniguro ng palasyo na magiging sustainable o pangmatagalan ang pagbibenta ng murang bigas hanggang matapos ang 2025 at paglalaanan ng budget sa susunod na taon.
Kaugnay niyan, ipinagmalaki ng palasyo ang mataas na rice buffer stock ng National Food Authority. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang pagbili ng palay ng mga magsasaka ngayong panahon ng anihan. Ayon sa NFA, papalo na sa 10 milyong sako ng palay ang nabili ng ahensya. Aabot naman sa 8 milyong sako ng bigas ang inventaryo o supply ng NFA. Pinakamataas sa bilang ito simula 2020 na sapat para pakainin ang lahat ng mga Pilipino sa loob ng 10 araw. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, may natitirang 12 bilyong piso para sa patuloy na pagbili ng palay ngayong summer harvest. Dagdag pa ng NFA, ang tuloy-tuloy na pagbili ng palay ay hindi lamang para sa mga magsasaka, kundi para rin sa mga pagbibigay ng mas abot-kayang bigas sa mamamayan. Ang mga hakbang na yan, hindi lamang mahalaga para matulungan ang mga magsasaka, kung hindi para matiyak na may sapat na supply ng bigas na maaring gamitin sa panahon ng kalamidad o emergency. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilia, Balitang Pambansa. Samantala, tiniyak na Malacanang ang mahigpit na monitoring at panuntunan sa pagpasok ng digital nomads o mga dayuhang nais manirahan pansamantala sa Pilipinas habang nagtatrabaho online para sa kumpanyang nasa labas ng bansa. Sa nilagdaang Executive Order No. 86 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inaatasan ng Department of Foreign Affairs na mag-issue ng digital nomad visa sa mga dayuhang non-immigrant para mapalakas ang turismo sa bansa at ang ekonomiya. Naging paborito kasi ang Pilipinas ng mga digital nomad dahil sa low cost of living at magagandang tanawin. Nag-alay ang palasyo ng isang konsyerto para sa tinaguriang bayani sa modernong panahon. Ang ating mga magigiting na overseas Filipino worker at sa kanilang pamilya na ginanap sa Kalayaan Grounds ng Malacanang. Ito'y parang pinagami ng natatang edukasyon sa kritisyo at pusay ng lahat ng magagawang Pilipino. Lalo na't nalalapit na rin ang selebrasyon ng araw ng paggawa sa darating ng Mayo 1. Sa kanyang mensahe, ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang hindi matatawarang galing at kontribusyon ng mga OFW sa iba't ibang larangan. Siniguro din ng Pangulo na handang umagapay sa kanila ang pamahalaan sa lahat ng oras. Lubos naman ang pasasalamat ng mga OFW na dumalo. Magandang pagkakataon nila ito na makabanding at mapatatag pa ang ugnayan sa kapwa nila OFW. Sinaksihan ng buong mundo ang libing ni Pope Francis sa Vatican kung saan naabot sa 250,000 ang nakiisa sa funeral ng pinuno ng simbahang Katolika. Isang taimtim na misa idinao sa St. Peter's Square alas 10 ng umaga sa Rome nitong Sabado. Sumentro ang homily sa kababaan loob, malasakit sa kapwa at pagiging tunay na pastol ng simbahan ng Santo Papa. Bukod sa mga Katoliko, Kardinal, Obispo, dumalo din ang world leaders kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., pagbibigay ito ng taus-pusong paggalang sa Santo Papa. Baon ng Presidente ang dasal at pag-asa ng mga bawat Pilipinong nais magbigay pugay sa tinawag ng mga Pinoy na Lolo Kiko. Inalala ng Pangulo si Pope Francis bilang mapagkalinga at nagbigay tinig sa mga hindi napakikinggan. Kabilang din sa nakibahagi sa pag-aatid sa huling hantungan ng Santo Papa, sina US President Donald Trump, former President Joe Biden at mga pinuno ng Pransya at Ukraine. Patok ngayon sa mga turista ang iba't ibang waterfalls sa Iligan City. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas, Iligan. City of Majestic Waterfalls. Ganyan ang turing sa Iligan City dahil sa mahigit 20 talon na matatagpuan dito. Isa nga sa ipinagmamalaki at dinarayo rito ang Tinago Falls na matatagpuan sa ilalim ng bangin. Pero bago marating at ma-fall sa napakagandang talon na ito, kailangan munang mag-trek pababa ng 355 steps. Pero sulit naman, ganitong ganda ng falls, hindi ka mapapagod. Sa 355 steps, tapos makikita mo ganito, so na walang pagod po. Very worth it talaga. Thank you to my friends. Sila nag-invite sa akin na pupunta dito. Happy, very enjoy, then masaya. Kung sa ibang talon sa lungsod gaya ng Maria Cristina Falls ay hindi pwedeng paliguan ng mga turista
Dito sa Tinago Falls, pwede kang mag-swimming at rafting. Isa nga sa gustong ma-experience ng mga pumupunta rito ay ang rumaragas ang tubig ng talon gamit ang bamboo raft. 60 pesos lang ang entrance fee rito, kasama na ang Vesta. Sa murang halaga at nakakabighaning ganda ng Tinago Falls, tiyak na panalo ang inyong summer experience. Kaya kung mga pa-fall lang naman ang hanap mo, tara na sa Iligan City at mag-Tinago Falls. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Iligan, ito si Sheriff Timhar para sa Balitang Pambansa. Bayan, huwag po kayong bibitiw at pagbabalik pa ang Balitang Pambansa. Kilalanin ang mga kandidatong pagpipilian. Hindi pelikule o telebisyon ang pinasok niyang mundo. Name ng lolo, name ng uncle, good news o bad news para sa yon. These are the issues. Ano ang masasabi niyo sa political dynasty? Now, let's put Sir JC Abalos under pressure. This is KYC. Know your candidates. Dito lang sa PTV4. Talagang perfect ang bawat umaga basta't may kape, pandesal at RSP Barkada. Kaya naman tutok na sa favorite morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas! Ang pinaka-importante po sa akin bilang mamamahayag is to shine the light on important issues para higit silang maintindihan. More than the rhetoric, over and above the debate. Ang pag-uusap po natin ay magbubunga ng mga idea at solusyon. At yung mga solusyon na yan ang maaring maging basihan para sa konkretong aksyon. Ayan mga kaibigan, halina po kayo at pag-usapan natin. Tutukan tuwing Lunes at Huwebes alas 8 ng gabi. Dito lang sa PTV. Nagpaabot ng pakikiramay at pagdadalamhati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at mga senador sa pamilya ng mga biktima at Filipino community sa Vancouver, Canada. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Gab Villegas ng PTV Manila. Nagpaabot ng pakikiramay sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa mga kaanak ng mga biktima at Filipino community sa Canada. Pangako ng Pangulo, nakikipag-ugnay na ang gobyerno sa Canada para sa investigasyon para mabigyan ng hustisya ang pamilya ng mga biktima. Ito ay matapos sagasaan ng SUV na minamaneho ng suspect ang mga nakisaya sa Lapu-Lapu Day Block Party sa Vancouver, Canada. Makikita ang sinapit ng mga dumalo sa pagdiriwang. Nagkalat ang mga debris at gamit. Marami ang mga ginagamot ng mga emergency response teams na nakahiga na lang sa kalsada. There's a baby over there! Ayon sa mga ulat, aabot sa 11 ang bilang ng mga namatay na nasa edad 5 hanggang 65 taong gulang matapos silang sagasaan. Hawak na ng Vancouver Police ang suspect na si Kaji Aldamlo, 30 taong gulang. Sa videong ito na ipinadala ng mga kaibigan ni Senator Joel Villanueva, makikita ang mga katawang nakahandusay sa kalsada, habang chinecheck ng mga otoridad ang ilang katawan. May video ring pinadala kay Villanueva kung saan nagsorry ang suspect sa malagim na trahedya sa Vancouver.
I'm sorry. Nagpaabot ng pakikiramay ang senador sa mga pamilya ng biktima. Hinimok din niya ang mga otoridad na ipaabot ang lahat ng posibleng tulong para sa mga apektado. Si Senate President Chis Escudero naman, iginiit na walang puwang sa mundo ang mga ganitong gawaing bayolente at tiwala siya sa pamahalaan ng Canada na sisiguraduhin na magkakaroon ng hustisya. Handang tumulong naman ang liderato ng Kamara sa mga biktima ng trahedya. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, nakikiramay sila sa mga naulila at iba pang naapektuhan sa insidente. Mensahe niya sa ating mga kababayan doon, hindi sila nag-iisa at anuman ang kanilang pangangailangan, handa itong tugunan ng Kongreso. Panawagan naman ni OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino, sana'y maging mas mahigpit pa ang seguridad sa mga pagtitipon ng ating mga komunidad sa ibang bansa sa ngalan ng kaligtasan ng mga Pilipino. Sa inilabas na pahayag ni Vancouver Mayor Ken Sim, nakiramay siya sa Filipino community na apektado ng insidente. Gayon din si Canadian Prime Minister Mark Carney. Si King Charles III at Queen Camilla ng United Kingdom, ikinalungkot ang nangyaring insidente sa Commonwealth. Ang Lapu-Lapu Day ay special working holiday sa ating bansa na ipinagdiriwang tuwing April 27 sa bisa ng Republic Act 11040 bilang pagkilala sa bayaning Cebuano na si Lapu-Lapu. Si Lapu-Lapu ang nakapatay sa Portuguese explorer na si Ferdinand Magellan sa labanan sa Mactan noong 1521. Mula sa People's Television Network, Gabo Milde Villegas para sa Balitang Pambansa. Samantala, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mabilis na tumugon ang Department of Social Welfare and Development at Health Department na magbuga ng abo ang bulusan kaninang umaga. Nasa linya ngayon ng telepono si Ramil Marianito ng Philippine Information Agency Bicol para sa Balitang Pambansa. Ramil. Agad na namahagi ang DSWD Field Office 5 Bicol ng 2,000 family food packs para sa agarang tulong sa mga pamilyang naapektuhan sa naganap na phreatic eruption ng Bulkan Bulusan sa Sorsogon dakong alas 4:36 ng umaga kanina. Ayon sa DSWD Bicol, bahagi ito ng kabuuang 20,000 FFPs na hinilig ng pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon para sa mga bayan na labis na naapektuhan ng asphalt mula sa pag-alburuto ng bulkan. Habang ang nalalabing 18,000 FFPs ay patuloy namang ipapamahagi ngayong araw hanggang bukas sa iba't ibang apektadong lugar. Agad rin na nagsagawa ng clearing operations ang pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon, Bureau of Fire Protection, PNP, katuwang ang mga miyembro ng Sorsogon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Nauna nang naglaan ang pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon ng 240 sakong bigas para sa bayan ng Huban, 400 food packs naman sa bayan ng Irosin. Ang DOH Central for Health and Development Bicol ay nakatakda ring mamahagi ng iba't ibang uri ng gamot na nagkakahalaga ng 150,000 pesos at respiratory A95 mask na nagkakahalaga naman na mahigit sa 1 milyong piso para sa mga apektadong residente. Sa pinakahuling tala mula sa DSWD Bicol, umaabot na sa 14,830 families ang apektado sa pagputok ng Mount Bulusan mula sa 51 barangays sa mga bayan ng Huban, Irosin, Bulusan, kasama na ang bayan ng Barcelona, Gubat at Kasiguran. Upang masiguro ang kaligtasan ng lahat, ang lokal na pamahalaan ng Huban ay nag-abiso rin sa lahat na pansamantalang huwag mo nang iinom ng tubig mula sa mga gripong sinusuplayan ng Huban Water System dahil base sa initial assessment, maaring na-expose ang source sa sulfur dahil sa pagputok ng Bulkang Bulusan. Ang pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon, mga lokal na pamahalaan, DSWD, Regional Office ng DOH at iba pang ahensya ay patuloy na nagsasagawa ng koordinasyon upang matiyak ang kaligtasan at maibigay ang mga pangailangan ng mga naapektuhang residente. Patuloy ding pinapayuhan ang publiko sa sumunod sa mga opisyal ng abiso upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan. Mula sa lalawigan ng Sorsogon, para sa Balitang Pambansa, Dudes Marianito, nag-uulat. Maraming salamat, Ramil Marianito ng PIA Bicol. Samantala sa kapapasok lang na balita, pinakakasuhan na rin ng Department of Justice si Attorney Harry Roque, Cassandra Leong, Darren Wu, Dennis Cunanan at iba pa ng kasong Qualified Human Trafficking in Persons. Kaugnay ito ng
operasyon ng iligal na pogo ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Ayon kay DOJ Undersecretary Nicolas Felix T., isinampa ang kaso sa korte sa Angeles, Pampanga pero inaasahang ililipat ito sa Pasig Regional Trial Court kung saan dinidinig ang kaso ni Alice Guo, kaugnay naman ng operasyon ng pogo noon sa Bamban, Tarlac. Idineklara na ang fire out ng otoridad ang dalawang magkasunod na sunog sa Mount Arayat sa Pampanga nitong linggo. Noong Biyernes, unang nagkaroon ng sunog sa Barangay La Paz, Turo at San Mateo na nasa paanan ng Bundok Arayat dahil sa matinding init ng panahon. Matapos ito maapula, panibagong sunog naman ang sumiklab sa Barangay La Paz, Turo at Gatyawi noong Sabado. Noong linggo naman naapula ng Philippine Air Force at Bureau of Fire Protection ang nasabing sunog matapos magbagsak ng tubig sa grass fire gamit ang dalawang chopper. Sa ngayon, pinai-standby pa rin sa PAF o Philippine Air Force ang mga air assets sakaling magkasunog muli sa lugar. Samantala, iniimbestigahan ng Administrasyong Marcos Jr. ang umano'y operasyon ng China para makialam sa nalalapit na eleksyon sa bansa. Pinasinulingan naman ng palasyo ang impormasyon nasa China na ang maritime control sa Sandy Cay sa West Philippine Sea. Ang detalye sa balitang pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Nagsasagawa na ng malalimang investigasyon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa umano'y operasyon ng China para impluwensyahan ang halalan sa ating bansa. Kamakailan lamang, isiniwalat ng National Security Council ang impormasyong ito sa isang pagdinig sa Senado, kung saan inilabas din ni Senator Francis Tolentino ang ebidensyang nagpapatunay na pinondohan ng Embahada ng China ang isang local marketing firm para maging troll farm upang magkalat umano ng naratibo para sa China at magasik ng maling impormasyon laban sa gobyerno ng Pilipinas. Pero minararapat po talaga na magkaroon po ng malalimang pag-iimbestiga patungkol po dito, lalo-lalo na po kung ito naman ay may kinalaman na rin sa seguridad ng bansa at kung ano po ang magiging kahihinatnan ng ating bansa kung may mga ganitong klaseng fake news peddlers na umaaligid sa ating bansa. Hinikayat naman ng National Security Council na magpaliwanag ang Embahada ng China hinggil sa issue. The check that was exposed by Senator Tolentino, right? Blanket denials will not do. Why they are interfering in the internal matters of the Philippine government, of the Filipino people? Why are they trying to influence the political discourse in this country? Which is something that no diplomatic mission should be doing. Nanindigan ng administrasyon ni Pangulong Marcos na hindi isusuko ang teritoryo ng bansa, lalo na sa West Philippine Sea. Ang Interagency Maritime Operation po, nagsagawa po ng pagbisita. Ang routine and lawful exercise dito po sa maritime domain natin. At dito po sa Pag-asa K1, K2, and K3 at sa mga surrounding waters. Kompleto po nilang naisagawa ito at pinasisinungalingan po nila na ito po ay na-seize ng China. Pinabulaanan ng Malacanang na napas sa kamay na ng China ang maritime control sa Sandy Cay. Batay sa mga larawang inilabas ng Beijing State Media, ipinakita ang litrato ng 4 na Chinese Coast Guard. Hawak ang watawat ng China sa Sandy Cay. Kontrolado na umano ng China at ipinatutupad na rin ang jurisdiction dito. Ang Sandy Cay ay island sa West Philippine Sea. At asahan po natin ang wala pong alinlangang dedikasyon ng Pangulong Marcos na ipaglaban ang ating karapatan sa ating teritoryo, sa ating maritime rights, lalo-lalo na po dito sa West Philippine Sea. At wala pong tuloy-tuloy pa rin po ang pagprotekta sa lahat ng karapatan ng bansa na naaayon sa international law, pero may paniniguro na ito ay para sa peace and stability. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Nagsimula na ang unang araw ng absentee voting para sa 2025 midterm elections. Mas mabilis na ngayon ang proseso dahil automated na ang pagboto. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Luisa Erispe ng PTV Manila.
Eksaktong alas 8 ng umaga kanina, nagsimula ng bumoto ang mga pulis, militar, mga kawani ng gobyerno at media na rehistrado sa local absentee voting para sa 2025 midterm elections. Ayon sa COMELEC, ngayong halalan, aabot sa 57,000 ang nagparehistro na local absentee voters. Pinakamarami mula sa Philippine Army, sunod ay sa Philippine National Police at mga kawani ng gobyerno at media. Ang nagparehistro po para sa ating local absentee voting ay 57,000 at ini-expect natin more or less makakaboto ang mga yan. Ang pinakamadaming contingent sa Philippine Army. Kung ikukumpara noong mga nagdaang halalan, mas mabilis ang pagboto ngayon sa LAV. Di kasi tulad na mano-mano noon ang pagboto. Ngayon, automated na at mag-shade na lang ng balota ang absentee voter. Kapag tapos nang bumoto ang isang absentee voter, ilalagay na ang kanyang balota dito sa loob ng kulay puting envelope. Ang kulay puting envelope na ito ay may seal. At higit sa lahat ay meron ding ballot ID number. Kapag nailagay na ang ballot ID number at ito ay silyado na, ilalagay naman ang kulay puting envelope dito sa brown envelope. Ang brown envelope na ito ay magiging selyado rin gamit ang isang paper seal na ilalagay ng tauhan ng Commission on Elections. Higit sa lahat ay pipirmahan ito ng botante sa likuran. Ayon sa COMELEC, sinisiguro nila na hindi mabubuksan ang mga brown envelope na ito hanggang sa May 12 kung saan sabay-sabay na bibilangin ang boto ng local absentee voters at lahat ng botante sa buong bansa. Sinisiguro naman ng COMELEC, secured at mabibilang ang bawat boto ng local absentee voter. Wala mang machine sa bawat lugar kung saan boboto yung mga local absentee voter. Ang mga balota po nila ay safe keep at the same time nasa loob ng mga silyadong envelope at ito po ay sabay-sabay nabubuksan sa Mayo 12 sa gabi at sabay-sabay din po itong ipi-feed. Noong 2022 elections, nasa 88% ang voter turnout sa LAV. Umaasa ang COMELEC, ganito rin sana kataas ngayong 2025 midterm elections. Bagamat senador at party list lang ang iboboto sa LAV, malaki pa rin anya ang tsansa na makapagpanalo ito ng isang kandidato. Ganun ka-critical ang 57,000 because this can deliver a vote in favor of somebody or against somebody para lamang doon sa 12 slot hanggang 13 slot ng Senado. Sana naman, dahil 57,000 na lang naman more or less siyang mga boboto, sana naman ma-reach din natin ganun kadaming porsyento bilang. Lalo pa ito naman ay ina-announce natin. Ang local absentee voting ay bukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Magtatagal ang botohan hanggang sa April 30 o sa Miyerkules. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Ibinida ni First Lady Liza Araneta Marcos ang bag na gawang Marikina habang nasa Rome, Italy. Sa kanyang Facebook post, proud na ginamit ng unang ginang ang itim na bag habang naglalakad sa Roma. Ayon kay First Lady, ipinagmamalaki niyang dalhin ang locally made na bag na sumisimbolo ng Pilipinas na kanyang bitbit saan man siya magpunta. Ibinahagi din ng unang ginang ang kanyang larawan matapos ang working visit kasama ang mga tauhan ng Embahada ng Pilipinas sa Vatican at Rome. Gayun din ang post-anniversary dinner kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayong araw, inaasahang babalik na ng Pilipinas ang first couple matapos magbigay pugay at makiramay sa namayapan si Pope Francis na inihatid sa kanyang huling hantungan noong Sabado. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radio Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.